Atin na pong kakausapin si Dr. Albert Domingo, ang spokesperson po ng DOH. Doc, sorry po to bother you. I know you're busy. Go ahead, sir. Good morning po. Good morning, Manong Ted, DJ Shasha. Anytime po, I will always make time for you. Good Thank you. morning. Thank you. All right. Ano ho itong STSS sa mabilis pong paliwanag? Ano bang uri po ng bakterya ito? Bacterial Yes po, infection. yung pong ating STSS, ang bacteria na dahilan niya is yung Streptococcus pyogenes. Kahit po nakakatakot yung pangalan, ang reassurance po natin, kasama po yan sa mga mikrobyo na nakikita natin sa ating balat. Even at this point in time, pagka tayo po ay kumuha ng sample at tinignan natin sa microscope or sa isang culture ang ating bakterya, meron po yan. Nangyayari po lamang yung mga sakit na nababasa natin kung ang isang tao ay immunocompromised or mahina ang resistensya, at lalo na kung nasa ospital. Kaya yung nasa Japan, ang observation nila, puro hospital-based po yung natatala nila. Okay. And then ano ho ang mga symptoms nito at ano ho ang sinasabi ditong posibilidad na ito po'y makamatay? Yung atin pong streptococcus, actually, yung pinaka-mild na mga symptoms niyan, yung sore throat. Pwede pong yan ay dahilan ng streptococcus. Now, yung kumakalat po na balita na streptococcal toxic shock syndrome, that is a very advanced but very rare manifestation po. Kapag mahina yung resistensya ng tao, typically yung mga pasyente na naka-confine na matagal na talagang naka-ICU ganyan, ang nangyayari po yung mikrobyo, meron kasi siyang para bang tinatawag na toxin, no? Na naapektuhan yung pharynx. Yung sinasabing pharynx, yun po yung parang sa likod ng ating ngalangala. Now, nangyari po yan, complications po yun. But again, this is very rare. Typically, mas sore throat yung nakikita natin at ito ay gumagaling on its own or kung kailangan, may antibiotic. Kailan po masasabi na malubha na ang sitwasyon ng isang pasyente na nagkaroon po ng bacterial infection na ito na streptococcal? Right. Una sa lahat, Manong Ted, ang ginagawa po ng mga doktor is pag may nakita tayong simptomas tulad ng sore throat or even sipon, no, tinetest natin kung anong posibleng dahilan, also based on history. Kapag nakita ko sa laboratory culture, so parang under controlled conditions, no, pinapalaki yung ano bang mikrobyo meron tayo. Kapag na-identify ng mga laboratory technologists ay streptococcus ito, then we start looking at the symptoms. Kapag nakita natin na consistent siya, ipoprofile natin at mag-i-intervene tayo accordingly. Kasi actually, hindi lang STSS. Alam niyo po ba, Manong Ted, bakit sa tinawag na flesh-eating bacteria? Hindi naman talaga siya kumakain ng flesh, pero may tinatawag na term na necrotizing fasciitis na kapag ang bakterya ito ay hindi nagamot, pag di siya nagamot, hindi siya naagapan, maaaring matunaw yung laman. Pero hindi siya kinakain ng bakterya. I see. Pero yun lang po, kumbaga, ang pagsasalarawan dito. Doc, yung flesh-eating bacteria, meron pong isa ding eksperto na nagsalarawan nito na parang, alam niyo ho yung mga may diabetes na hindi nagaling yung sugat? Opo. Yes. Opo. Di ba ang kanyang itsura kung minsan po nangingitim na yung kanyang laman? Yes, parang ganoon po 'yun, Manong Ted, no. Parang yung term po is necrotizing fasciitis. In simple terms, namamatay yung laman. Tama po Okay. 'yun, yung parang similar siya dun sa mga diabetic foot na hindi gumagaling. Opo. So ito ho bang STSS na ito ay nararanasan po ng mga merong diabetes na may mga sugat? Hindi naman po, no. Yun pong ating sa diabetes, ang dahilan naman po kasi doon is yung dahil sa diabetes natin, yung dugo hindi nakakadaloy na. Nagkakaroon tayo ng peripheral vascular problems. Hindi kasi usually ang dugo ang nagdadala ng panlaban natin sa mga mikrobyo. Kapag sa diabetes ay hindi na maganda yung daloy ng dugo, kaya hindi siya gumagaling yung mga sugat nila. Pero hindi ibig sabihin na STSS 'yon. Yung STSS is very specific, very rare po sa mga taong immunocompromised at mahina resistensya na nasa loob po typically ng mga ospital. Opo. Sa ngayon ho ba, as we speak, meron na ho tayong STSS case sa Pilipinas?
Yeah, ito naman po ay hindi bago sa bansa natin. No? No less than our infectious disease specialist, Dr. Ron Zinsolante, yung nagsabi na rin na in their clinical practice, nakikita nila to. Now, ang DOH, wala pa ho kaming namomonitor na any alarm or any para bang cause for concern dahil ang mga hospitals naman nagre-report yan ng mga tawag natin na threshold. Kapag napansin nila lumampas dun sa usual na bilang na nakikita nila, saka lang sila nagsasabi sa amin. Wala naman po nagsasabi sa ngayon, Manong Ted. Okay, so kumbaga po, maaaring mayroong pasyente ngayon na meron nito pero hindi nakababahala dahil hindi ho naman to agad-agad nakakahawa, ganon. That is correct, Manong Ted. Kung meron man po at hindi naman natin sinasabi na wala, no, it's just that it is not an alarming state. Ibig sabihin, kayang-kaya ng mga doktor natin. Kaya hindi rin nila nire-report sa amin na it's a cause for alarm kasi nagagamot nila. Okay, sige po. Ano ho ang aming dapat na gawin, lalo na ho sa mga nakatatanda, para hindi tayo dapuan po ng gantong uri ng bakterya? Yeah, perfect question Manong Ted. Actually, basic tip ko na sa mga nakikinig, ang mga doktor kami, kung pwede kaming umiwas sa isang ospital, kung hindi naman kami nagkatrabaho, hindi kami pupunta. Kasi ang ospital, marami pong mikrobyo na nandyan sila. Pag tayo po ay pumisita, baka tayo ay makakuha. So as much as possible, kung di naman kailangan, wag pumunta doon. Piliin nating pumunta doon sa mga health center na mas mababa ang level. Kasi typically, ang mga pasyente doon, hindi kasing taas ang sakit tulad ng sa ospital. Number one. Number two, yung pong basic na maghugas ng kamay. Ang ating laging sinasabi, no, na actually ang pagsuot ng face mask, hindi lang yan pang COVID, hindi lang yan para sa influenza. Para rin yan dito sa mga streptococcus kasi sila rin po ay parang general standard precautions na nakakatulong sa ating lahat. At of course, finally, ang ating resistensya palakasin, tamang pagkain, tamang tulog, at ehersisyo, yun po talaga yung win-win formula natin. Opo, mas madali daw pong dapuan nitong bakteryang ito sa ating mga sugat na bukas, open wound? Not necessarily open wound, no? Actually, more pang leptospirosis yun eh. Yes, dumadaan siya doon, pero ang streptococcus kasi kaya siya nasa throat, no? Pwedeng mas ano siya sa hangin. Pero wag matakot ang mga nakikinig kasi tulad nga ng sabi natin, yung mga positive nito ay typically nasa ospital at naka-isolate na. Okay, and then may gamot naman po dito na kung maaagapan ito. Yes, yan po ang maganda dyan, Manong Ted, no? Hindi siya parang yung COVID nung simula na walang gamot, no? Kaya nagpanic tayo lahat. Ito, meron siyang antibiotics, and hindi rin namin sinasabi as usual kung anong antibiotic. We just assure the public na lahat ng hospitals may stock yan kasi ayaw natin magkaroon ng resistance to antibiotics. Binabantayan ho ba ng DOH ang mga sinasabing reported STSS cases in Japan? Opo, nakamonitor ho tayo. Ang mechanism natin dyan yung tinatawag na IHR, International Health Regulations Mechanism. Yan rin po yung mekanismo na pag tayo ay may nakitang disease dito sa atin nire-report. So si Japan, nagre-report po doon and so far, walang alarm na sinasabi. IHR is under WHO. Wala pong sinasabing alarm sa atin. Okay, panghuli po, kapag tinamaan ka nito, nitong uri, nagkaroon ka ng gantong uri ng bacterial infection, kapag hindi ka nagpagamot, ano po, ilang araw bago ka masabihan na, na delikado na sitwasyon o posibleng ikamatay ng pasyente? Ayun po ang importante kaya dapat pagka tayo nakaranas ng simptomas mapakonsulta kasi pag hindi nga nagamot, it can happen very fast in a matter of 24 to 48 hours. Yun po yung kakaiba dito sa mikrobyong ito na pag hindi siya nalagyan ng antibiotic, yung ngayon sinasabi na parang namamaga yung likod ng alangala, hindi nakakahinga, and maaaring magkaroon ng yung salitang shock, ibig sabihin bumababa yung blood pressure, nagkakaproblema yung ating katawan in trying to maintain the blood pressure among other things. So, the best thing to do is to always consult kung may nararamdaman tayo. Chances are hindi yan STSS. Pero kung sakaling yan man ay STSS, maaagapan kagad. Okay, sige ho. Kapag tinamaan ka ng pananakit ng iyong lalamunan, ano pong, kahit pwede ka munang, usually ho kasi di ba parang trangkaso, no? Umiinom ka ng mga paracetamol. Kapag po isang araw na hindi pa nawawala, yun na po ang panahon para agad pong magkonsulta sa doktor.
Practical advice po, no, dahil sa panahon ngayon, Manong Ted, DJ Chacha, tag-ulan, so nagbabago-bago ang panahon. Madalas talaga yung sore throat, no. Ang pinaka first aid talaga dyan is yung warm saline, yung salt water ba, malinis na tubig, lagyan ng konting asin, tapos mas mainit-init ng konti, yung kaya naman natin, minumumog yun, tapos nakaka-relieve yan ng sore throat. Kung napansin nyo ho na hindi na gumagaling sa ganong relyebo yung sore throat after a few days siguro, no, then tignan nyo rin kung meron kayong kulani, yung namamaga sa kulani, sa may leeg, ganyan, at saka kung ninalagnat, magpakonsulta ho tayo. Kasi yung sore throat na ulan, typically nakukuha yan ng salt water gargle eh. Pag di siya nakuha doon, then saka na tayo magkonsulta. Okay, sige po. So Doc Albert, I'm sure marami ho ngayon ang muli natuto po, no, sa inyong paliwanag na ito at kami po'y muling gagambala kung kinakailangan para maging katuwang po ng DOH sa tamang informasyon. Anytime, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning po sa inyo. Good morning. Thank you. Si ASEC Albert Domingo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.